Dumarami na raw ang mga Pinoy na nahihilig na magpatattoo. Kaya naman isang panukala na ang inihain sa kamera para masigurong ligtas ang sinumang nais na magpalagay ng kakaibang sining na ito. Darito ang unang balita, special report. Ang paglalagay ng tattoo sa balat ng tao ay maaaring maihalin tulad sa isang sining. Isang permanenteng obra na sumasalamin sa pagkatao ng nagmay-may-ari nito. Si Hanson Chua, isang businessman. Doon, takot siya sa injection at karayom. Kaya naman upang matanggal ang kanyang takot, sabi ko baka ma-overcome. Una kong ginawa, nagpabutas ng tenga, tapos sinunod ka na, nagpalagay na ako ng tattoo. Parang aangas pag may tattoo ka. May part sa'yo na may marka talaga. matapos ng lagpas isang taon, muli na namang sumalang si Hanson sa operating chair. Actually, yung pinatattoo ko, yung apoy, yun yung pinaka-design niya. Pero dun sa part na kasi na walang nakasulat, may makikita kang Chinese character doon. Yung pagbasa doon sa Chinese character na yun, soon, ibig sabihin, smooth flow ng buhay mo. Ayon kay Ricky Santa Ana, isang tattoo artist, patunay lamang daw si Hanson na nagbabago na raw ang mukha ng mga Pilipinong nahihilig sa tattoo. Ngayon kasi masyado nang open yung tattoo sa Pilipinas. Hindi na gangster yung nagpapatattoo ngayon, yung mga may pera na mga professional na. So yun na. Kasi sila lang yung kaya magbayad eh. Bagamat pangkaraniwan na ang pagpapatattoo at body piercing, ay sa mga eksperto, kinakailangan maging maingat sa paggawa nito. Ang risk ng tattoo at saka ng body piercing is the same, no? Meron tayong possible infections, no? Bloodborne infections like diseases. Ano-ano ito? Ito po ay maaring hepatitis C, hepatitis, tapos meron din tayong pwede maging result which is HIV, yung virus responsible for AIDS, no? At saka pwede rin tayong magkaroon ng allergic reactions. Upang maprotektahan ang sino man nagnanais na mag-undergo ng tattoo at body piercing, isang panukalang inihain sa Kongreso, ang House Bill 5056, kung saan required na kumuha ng permit mula sa Department of Health ang mga tattoo shops, bagay ang kanilang mga customer na nagnanais na magpatattoo. Habang hindi pa naisa sa batas ang naturang panukala, ang grupong Philippine Tattoo Artists Guild o PhilTAG, sinimula na ang pag-regulate sa kanilang hanay. Isa ngayon self-regulated kami. So kami lang yung nag-on the spot check sa mga members namin. So hindi pa namin kaya puntahan yung mga non-members. Wala kaming power ba kami ma-asunto doon. Base sa kanilang regulasyon, kinakailangan kumpleto ang kanilang mga miyembro na mga sumusunod: business permit, sanitary permit, at health certificate mula sa Department of Health. Kaya naman bago magdesisyon sa anumang ipapagawa sa inyong katawan, mahalaga na armado ng impormasyon at may kaukulang pag-iingat nang sa huli hindi pagsisihan. Isa ang patay habang dalawa sugatan sa pananaksak sa loob ng isang bar sa Pasay City. Agad namang naaresto ang suspect maging ang kanyang umanong kasabwat. Darito ang report ni Marvin Tumandao. Ito ang pinsalang iniwan ng gulo sa isang bar sa Granado Street, Libertad, Pasay, bandang alas 11 kagabi. Pero bukod sa mga nasirang gamit, isang buhay ang nasayang sa isang walang saysay na away. Dead on arrival sa Pasay City General Hospital ang biktimang si Deo Dito Inamarga, habang sugatan naman sina Ernesto Gatchalian at Gerard Alcaraz matapos umunong pagsasaksakin ng sospek na si Marcelo Maloon. Bugbog sarado si Maloon at kasama nito sa bar na si Matusalem Suazo matapos umunong pagtulong-tulungan ng taong bayan. Depensa ni Maloon, walang kaabog-abog na pangunguyog ang dahilan daw, kaya siya'y walang habas na nakapanaksak. Una raw pinagtripan ng mga nasa katabing mesa si Suazo. Isa muna lumapit sa akin, hinampas ako ng upuan. Hindi ko alam kung anong mulan. Binagbog ako eh. Tapos yung armas niya nakuha ako. Kaya kung mayroong konting alam, binanatan ko na. Ay nangyari siya. Pero ayon sa mga taga roon, nanaksak muna ang mga sospek dahilan upang sila'y kuyugin ng taong bayan. Reklamo pa ng kapatid ng biktima, maililigtas pa raw sana ang kapatid kung naging maaga pang pagresponde ng mga pulis. Tumawag ka ng pulis, wala man lang ma-aksyon. Sinilip pa ng pulis dito eh, hindi man lang niya binaril. Pwede naman barilin nyo kahit sa paa lang. Nandun kagad nga kami. Inawat namin sila para makuha namin sa loob to. Hustisya ang hiling ngayon ng mga kaanak ng mga biktima. Gusto kong mangyari, makulong, mabulok sa kulungan yan dahil siyempre,
apat ang anak ko na puro babae. Asawa ko lang ang bumubuhay sa mga anak ko na yan. Maaaring sampahan natin sila ng murder at 2 frustrated murder. Paalala ng mga otoridad kapag nasa mga ganitong lugar. Kung sila, mga nakainom na, mabuti pa umuwi na ng bahay para walang masyado maging problema. Alam mo naman dyan sa beer house, minsan magkatinginan lang, yun, away na. Ito ang unang balita mula sa lungsod ng Pasay. Marvin Tumandao, reporting. Pumailalim ang isang motorsiklo sa isang 14-wheeler truck sa Maynila. Swerte naman nakaligtas ang 2 sakay ng motor. Nagbabalik si Marvin Tumandao, exclusive. Abot langit ang pasasalamat ni Julius de Guzman sa kanyang pangalawang buhay. Sa kabila kasi ng pag-ilalim ng kanyang motorsiklo sa isang truck, maliit na sugat lang sa paa ang kanyang tinamo. Nangyari ang aksidente sa panulukan ng Lacson at Maria Clara Street, bandang alas 10 ng gabi. Kwento ni de Guzman, nakatigil sila sa panulukan ng mangyari ang aksidente. Nasa likod ko siya, bigla siyang umandar, kaya nasapol niya yung likod ko. Napailalim na kami sa truck. Mabuting ligtas din ang kaangkas ni de Guzman, ang pinsan na si Kevin. Depensa naman ng truck driver, kinat siya ng motorsiklo. Nung pag-yelo ko, pag-arangkada ko, bilis ang kumata pa ganun. Hindi ko napansin. Lumalabas sa investigasyon ng mga otoridad, tila maling araw ang tiyempo ng pagmaniobra ng motorsiklo. In so doing, siguro dahil mataas itong truck, hindi napansin ng driver ng truck na may motor pala sa harapan niya. Pero dahil ang rider ng motor ang naaksidente, ang truck driver pa rin daw ang makakasuhan ng reckless imprudence, resulting in damage to property and physical injuries. Magiging paalala natin sa mga nagmomotor, especially nagmomotor, no? Drive safely. Dahil minsan ang buhay na maililigtas nila ay ang sarili nilang buhay. Ito unang balita mula sa lungsod ng Maynila. Marvin Tumandao, reporting.